Yay! We're back! Natuloy din after 2 weeks, 3 weeks. Ayan, so pagpasensyahan nyo na at ang dami-dami namin ganap sa buhay. Anyway, once again, my name is Ovi And I am Kate, and we are your your Millennial Millennial Managers PA. PA. Pang ilang episode na natin to? Pa-10 na ba tayo? Feeling ko pang 10th episode to. Let me check. Umabot ng 10. Oh yes, welcome to our 10th episode! And it's Libra season, so Yeah! welcome to our Libra season. Let's go! Kaya pala sabi ko, Energize nung, na mga Libra nung people. nagising ako nung Tuesday or nung Monday, ang sama ng gising ko, Libra season na pala kasi. Nararamdaman ko na yung energy ng October. Oo. As in, parang hinihigop ako nung gising ko nung Monday. But anyway, ano muna tayo, catch up muna tayo on what happened on the last 3 weeks. Siguro ako mauna na ako kasi isa ako sa madaming ganap din nitong mga nakaraang linggo. So ang dami kong ginawa nitong mga nakaraang linggo. Nag 60th birthday si Mama, so nagborahay kami. Tapos nag-organize ako ng alumni homecoming, natapos na siya 2 weeks ago. Nanood ako ng concert ni David Archuleta. Kahit crush lang naman yung alam ko. Charot! Hindi, I love David nung nag-out siya. So yung mga songs na nirelease niya after, I really love it. Tapos nag-book fair ako, yung Manila International Book Fair. So I stayed, nag-meet ako with authors, ganyan, nagpa-book signing, etc. So ngayon lang ako nakakahinga-hinga ulit kasi medyo tapos na yung mga ganap ko. May mga susunod pa, Oh. pero October, November, December, nasa last quarter na tayo. So talagang sunod-sunod na yung ganap and parties. Pero I think the past 3 weeks has been super productive, super puno ng social activities. And nakakataba naman ng puso na yung mga nangyari for the past 3 weeks talaga namang mga gusto ko talagang gawin. Yes, true. So yung talaga yung mga gusto kong ginagawa aside sa trabaho. Kaya Mm-mm. sobrang exciting. Lalo na yung sa mga book-related ones, sa yung mga travel. So really, really blessed. Oh, hashtag feeling blessed for the past 3 weeks. So kaya naman, naka-recharge na and pwede na ulit bumalik sa pagpo-podcast na ito. Pero feeling ko parehas tayo ng pattern, yung parang sobrang busy sa work, tapos parang biglang, syempre magpapahinga, tapos yan, magso-socialize ng madama. Ano ba yan? Parang ganun. Exactly, di ba? Yung Mm. last episode natin, ghost episode, di ba? Puro yung problema. Tapos biglang naging puro social. Ngayon, wala talagang pahinga pag Libra eh. Either pagod ka sa work or pagod ka sa social life. Kailangan balance talaga ang mga bagay-bagay. Sige, ikaw Kate, what have you've been into nitong mga nakaraang linggo? Ako, actually same, parang more on socialization, as in labas na lang ng labas, more on kain, kape, ganyan. Pero Kita ko same yung mga ko, post mo. 'di ba, parang puro ano talagang sunod-sunod na kain o kaya kung ano man 'yan. Pero yun, parang similar to you, saya rin ako na parang mas na-recharge feeling ko talaga dahil very extrovert tayong dalawa, dun tayo kumukuha din ng energy from other people lalo kumukuha, Ang parang higo. nagkakaroon ng mas maraming energy 'pag nakakapag-socialize tayo sa mga tao. So yun, parang although may mga low moments during the past weeks related to work, pero parang slowly at least nare-recover na parang wala we only have to move on from that one. So ayun naman yung mga kaganapan in life. Ang saya lang na parang after work, pahinga ng very light tapos laban na ulit. Ayun naman Correct, correct. yung life. Ako din naman, may mga low moments din naman ako sa work. Nakaka-stress lang naman talaga. Minsan talaga ang work. Pero wala tayong choice eh. Nandito tayo Right? magtrabaho para meron tayong Oo. budget pag socialize. And Okay. nakita ko yung mga post mo. Dami mo mga post ng mga dinner, ganyan. Oo Sa nga. Actually, marami pang paparating, 'di ba? Kasi nga October, I think jump pack ang puro socialization. Pero ang problema ko naman ngayon, masyadong mataas yung adrenaline ko. So kailangan i-ano din, mag-stable din siya para naman makapag-focus ako kasi nga sobrang ang saya, ang excited ko lang sa mga coming days and Correct, no? Pag sobrang taas, parang lahat 'di inoohan. ba? Anyway, so coming into that, parang
siyempre sobrang saya natin sa mga bagay-bagay, pero at the same time, kailangan din natin mag-work. Siguro, ang parang isang question in mind ko lang din, with everything that is happening right now, parang for you, OB, how do you parang find the right balance between yung being practical in terms of choosing your career and at the same time naman, parang really going for your passion in life. Kasi 'di ba tayo parehas, sige work, 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 pero at the same time alam natin na kailangan yung passions natin in life is na-a-attend din natin, eh. Pero ano ba yung right balance for you with when it comes to that one? Wow! Ay, kabog! So, welcome to Adulting 101 with Kate and OB. Ang theme namin today paano ka ba hindi maliligaw kung nasa tamang landas ka ba, no? Laging-laging topic 'yan, no? Paano ba mag-work and life balance? 50-50 ba dapat? Dapat ba every week may ni-look forward ka na na life then nagwo-work ka? Ako kasi right now, actually siguro nung bata-bata ako sa industry, akala ko din yung work-life balance ay yung sinasabi nilang 'pag nasa trabaho ka, trabaho lang. 'Pag Hmm, nasa work sa passion mo ikaw, parang kumbaga break yung passion. mm. Kumbaga reward kapag nagta-travel ka, Hmm, reward nagpapahinga ka. Kasi nga parang ang nagiging focus ko that time, ang purpose ko ay magtrabaho. 'Pag hindi ako nagtatrabaho, that's a reward for myself. hmm. Gano'n yung mindset ko nung bata ako. Pero ngayon, ilang taon na ako, magsasampung taon na yata ako sa industry. Oh! So, matagal na tayo sa industry, eh. So, mare-realize mo na hindi talaga puwedeng gano'n yung mindset na reward yung pahinga, eh. Dapat it's integrated dun sa ginagawa natin. Yung passion ko, for example, I'm passionate about a lot of things. One of the most that I'm passionate about is mentoring. That's why yung career na tinataha ko is nasa managerial role. Kasi Hmm. gusto ko nagme-mentor ng tao. At the same time, lahat ng mga natututunan ko sa work, kasi industrial engineer ako, 'di ba? So may org ako about mga industrial engineer din. Nagshe-share ako doon, nagto-talk ako about my work. So I still talk about my work even though passion ko na yung ginagawa ko. And I think mas nagiging dynamic tayo as a person, mas nagiging holistic tayo as a person kapag yung hindi natin tinitignan na yung trabaho natin ay hiwalay sa buhay natin. Kumbaga, yung trabaho mo ay parte ng ikaw. Mm, mm. Hindi siya separate entity as si OB na nasa trabaho ay hindi iba sa OB na wala sa trabaho. Maaaring yung skills na ina-apply ko sa trabaho, ina-apply ko din sa ibang bagay or yung mga ina-apply ko sa ibang bagay, ina-apply ko din sa trabaho. So gano'n na yung mindset ko ngayon na yung trabaho ko, it's a big chunk of who I am. Para hindi ako nagkakaroon ng dissonance na, "Shucks, Oo. sino ba ako outside ganito, ganyan." So, Mm. para siguro align yung ano ko, kaya lagi kong sinasabi 'pag may mga kausap ako na mga fresh grad, pagpipili kayo ng trabaho yung align sa personality niyo, yung align sa gusto niyong direction. Kasi nga mahirap 'pag merong misalignment ng mga bagay-bagay. Siguro yun yung hinahanap ko, hindi balance na 50% work, Mm. 50% passion. It's more of like alignment. Yung ginagawa ko sa personal, gusto ko align pa din sa mga ginagawa ko sa work. Hmm. Yung ginagawa ko sa work, gusto ko align pa din sa mga goals ko personally. So meron akong ganong tina-try kong balance na kailangan aligned tayo sa mga bagay-bagay, 'no? Hindi hindi puwedeng nag-iiba yung personality ko True. sa Mm. tapos sa passion iba din, tapos sa ganito iba din. Baka magkaroon ako ng multiple personality Yeah, disorder. actually. So, Totoo feeling yun. ko holistic. Ano siya, eh, align din siya dun sa Happiness Lab, dun sa, Happiness Lessons from Dr. Lori Santos na alignment also comes within happiness. Kasi 'pag hindi ka aligned with what you say, what you do, and who you are, parang dun nagkakaroon ng mga ano, eh, ng parang 'di ba nagkakagulo-gulo. So maganda na parang ikaw, you yourself, you try to really align, which is also something that I also try myself. Actually, yeah, that's a very good Ikaw ba, how do you strike a balance between career, passion, other stuff? wala, puro career. Puro career. Totoo naman, may mga moments in life na puro career talaga. Pero yun actually parang sabi din ng boss namin hindi siya naniniwala sa work-life balance, it's more of like work-life integration. So parang ako nahanap ko pa rin yan for myself kung ano yung definition ng work-life integration. Pero siguro similar to you, it's really that alignment na parang kung ano yung goal mo at work,
or kung ano man yung goal mo in life, dapat align din siya dun sa tinatahak mo as a person, eh. Kasi 'pag halimbawang hindi yun nag-align, wala, baka hindi mag-end dun sa same results or parang just try to be your authentic self pero at the same time, if you need to improve on certain areas, especially in terms of skill set, I think that's what's very critical. Iba-iba rin kasi halimbawa ako, nagwo-work ako kasi gusto ko naman yung ginagawa ko and sumasahod ako. Pero for other people, parang ang sinasabi nila, work is just work for me. Nagtatrabaho lang ako para sa pera. Alam mo yun, parang gano'n naman yung Which is not bad, 'di ba? mm, Kasi yun mm. yung purpose ng work for them. 'Di ba? Kumbaga aligned yun na ang gusto ko, ang trabaho ko, source of my money lang, Ba? 'di ba? Puwede din naman yun. Siguro sa standpoint ko, Mm. kaya tayo mga managers ay nandito is para makita natin kung ano bang purpose ng ginagawa ng mga tao natin. Bakit sila nandito sa company na 'to? Majority of my people right now, I think talagang gusto ng career growth, gusto ng learnings. Yung iba naman talaga feeling ko nasa stage na sila ng life nila na income na lang yung purpose ng work. So iba-iba talaga ng purpose. And malaking factor din talaga na ganyan yung mindset ng maraming tao. Eh kasi yung environment naman ng work sa Pilipinas ay hindi naman kasing ganda as 'di ba, as we want it to be. Kung ako, Actually. kunwari yung previous work ko or yung mga napagdaanan kong trabaho na mahirap din naman talaga, hindi ko sasabihin na more than work yung tingin ko dun kasi parang Mm. nakaka-stress talaga siya. So siguro malaking factor ngayon na ganito na yung mindset ko, eh, malaking factor na yung work ko doesn't take much toll on my Mm. mental, physical, and emotional health. Kaya nasasabi ko na, okay lang na ipagsabay ko yung trabaho at personal life kasi nga well integrated siya, balanse yung stress na nakukuha ko tsaka yung challenges na nakukuha ko. Pero gets ko din naman yung iba na sa biyahe pa lang pagod ka na, sa sahod mo hindi ka masaya, sa boss mo hindi ka din masaya. Talagang gano'n, Mm. magde-detach ka talaga from work. Totoo 'no. Yun nga din yung isa Parang sa mga key points dun, eh, actually. kailangan kasi meron kang fulfillment, eh. Kasi kung wala ka ng Mm. fulfillment or at least sabi mo nga yung happiness, eh, magde-detach ka sa isang bagay. Mm. Minsan hindi mo lang ma-let go, kasi nga ang hirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas, 'di ba? Yun yung isa sa mga sabi ko nga, how to like live dito sa situation natin sa Philippines na ang hirap maghanap ng trabaho, ang hirap ng lahat ng everything, ang mahal ng everything, 'di ba? Kaya minsan yung iba talagang disconnected with their work na ginagawa ko lang 'to kasi wala naman akong ibang malilipatan or hindi ako masaya pero kumikita ako ng malaki. Nafo-fulfill niya yung purpose niya na kumita ako ng malaki. So, iba-iba talaga. Siguro strategy yung iba. Kunwari ako, feeling ko naman kaya ko maghanap ng trabaho na may malaking sahod, Hmm. pero alam kong may stress ako. Mm. So, Totoo. hindi ko nire-risk yung ganong mentality. Pero kunwari puwede ko din naman sabihin na, okey lang ma-stress ako ng 2 to 3 years. After nun Hmm. alis ako tapos mag-focus naman ako sa light, mag-iipon lang ako. Iba-ibang strategy talaga sa pagbalanse na paano ba mabuhay sa ganito, kanya-kanyang diskarte talaga, eh. Tama, eh. Pero Ikaw ba, maganda paano diskarte yun. mo in this economy? Oo, kasi parang I think same din tayo naging path, eh, na parang kumbaga we had to check yung dun sa previous work natin yung balance between the sahod, the workload, the environment, and whether that would translate into our own happiness or that would help us materialize yung dreams natin. And then, on my view, na parang coming from that one, although naging masaya naman din talaga ako dun sa previous work ko, pero yung level nga nung sa tatlo, parang medyo, um, hindi, I would say na hindi gano'ng market level yung sahod, and at the same time, the level of workload had been very intense. And masaya naman overall yung environment, pero siyempre may mga challenges kasi nga medyo fast-paced yung work, eh. Pero coming from that one na I would say in a better position right now or parang in a better place, in terms of happiness or parang satisfaction, mas magiging masaya ka talaga kung okey yung sahod kahit papaano, tapos nama-manage mo better yung workload, ta's okey pa yung mga kasama mo. Kasi parang yun yung magiging foundation ng workplace niyo, eh. Kasi kung halimbawang lahat kayo mga
stress or hindi masaya, parang yun din yung parang magiging environment, 'di ba? Pero kung halimbawa makikita mo na yung workplace is, ay mukhang okey sila dun, parang hindi ganun ka-stress yung itsura ng mga tao. So it says a lot na okey yung environment. Pero it's also coming from a privilege na yung career natin allowed us to go through that path, 'di ba? Parang it allowed us na makapaglipat or makapaghanap ng better, work. Pero paano nga naman yung iba na parang wala ring privilege or parang hindi rin nagkaroon ng or hindi rin makahanap ng ibang lilipatan kasi nga they have very limited options, 'di ba? Kasi tayo yung story kasi natin allows us to tell na galing tayo sa sobrang pagod na pagod. Ngayon nandito na tayo Mm, sa posisyon na kaya na nating balansehin kasi tayo na yung oo. nagdidikta ng workload, tayo na yung nag-iisip kung ano yung strategy. Mm, So, as much as possible, ako naman, ini-ensure ko na balance yung sinabi mo nga, balanse yun sa mga tao ko din. Isa yun sa mga goal ko as manager na dapat lahat sila satisfied sa sahod. Kung hindi man, dapat alam kong hindi sila satisfied at na-escalate ko yun sa tamang mga tao. Kasi importante din siguro, advice ko din talaga sa mga younger na nasa corporate, be vocal kung hindi na kayo satisfied din sa sinasahod nyo. Kung alam nyo naman na nabibigay nyo yung best nyo sa work, hmm, sabihin nyo na, this is like a salary na feeling ko mas deserve ko. mm. Kaya ng manager nyo, perfect. Kung hindi, edi magkakaroon ka ng, at least mag-guide ka sa next step mo. Baka kailangan mo na maghanap ng ibang trabaho, yung gano'n. Dapat maging vocal ka lang kung ano yung plano mo for yourself. Kasi isa yun sa mga natututunan ko, hanggat hindi mo sinasabi yung kailangan mo, minsan may mga situation talaga na hindi din nila i-address Hmm, unless maging vocal ka. actually. So, lagi ko ina-encourage yung mga tao, maging vocal lang kayo na ako naman as much as I can, I will address eh. Pag hindi ko talaga kaya, escalate ko, ganyan, ibang manager, sasabihin ko na hindi talaga kaya now. Kung hindi mo na Mm, kaya maghintay, I will not, take that from you na maghanap ng ibang trabaho. Kasi nga, ito na yung feeling mong deserve mo, ito yung kayang ibigay ng company, hindi match, tutulungan pa kita kung kailangan mo maghanap ng ibang trabaho. mm. So, siguro gano'n yung mindset ko na hindi ako masyado na, "Oh, dapat loyal kayo dito sa company, loyal kayo sa ganito." Kasi iniisip ko, mga tao 'yan, eh, maggo-grow at maggo-grow 'yan at hahanap 'yan ng better opportunity whether you will like it or not, Hmm, 'no? Nandito tayo as for them to habang nandito sila sa company na 'to, bigay natin yung best that we can give. Kasi habang 'pag umalis sila, yung mga connection naman na na-build mo when you're working, nandiyan 'yan until kahit hindi niyo na kayo magkatrabaho. So yun yung mindset ko 'pag sa work. Maging vocal lang kayo, 'pag hindi niyo nakukuha yung gusto niyo, 'pag hindi na kayo masaya, just be honest. Careful nga lang kayo kung sino yung pagsasabihan niyo ng mga gano'n, ha? Kasi may mga tao oo. talaga kasi hindi hindi gano'n ka-accepting sa gano'ng klase ng mindset. Baka ma-HR kayo, ganyan. Oo. So, I would say sa direct manager niyo talaga, kung hindi naman sa direct manager niyo, sa sunod sa direct manager niyo. Kasi Mm. sila yung mag-a-address. Kasi kung yung direct manager mo hindi na-address, yung sumunod sa kanya hindi pa rin, talagang baka kailangan na maghanap ng ibang trabaho. So, I think that's how I manage expectation nung tao ko, tsaka ako expectation ko din sa managers ko, sa sahod ko din. And malaking-malaking bagay ang maitutulong 'pag vocal tayo. Kasi Hmm, nai-reinforce natin yung mga gusto natin. mm. Ganda. So, isa yun sa ways ko para mag-survive dito sa adulting scenario na 'to, na sa Ah, economy na 'to, na maging vocal ka lang sa hindi mo gusto at sa gusto mo. Kasi mm. it will it will not, it will not change unless someone says that it has to change. Okey, So ganda. yun yung sinasabi ko na 'pag walang pumansin na kailangan baguhin 'to, mag-i-stay yung process or yung ganyang klase ng kultura. So someone has to say something. May nabasa ko kanina na may advice siya sa mga teacher. Teacher siya, ano daw advice niya para sa mga young teachers or sa mga young professional. Sabi niya, if something doesn't sit well with you, be the reason why the meeting has to extend. Ano yun? Be a someone be a hand raiser. So, Mm. kasi hangga't may nasa meeting kayo, may dini-discuss, something that doesn't sit well with you, ang tendency natin is to back down, 'di Hmm, ba? But things change when someone raise their hands, raise questions. oh, So,
Yun yung sinasabi ko, yun yung sobrang tumatak sa akin, nabasa ko lang kanina or kahapon ba yun. Oo nga, no, kailangan mo talagang mag-raise talaga ng kamay every time na may hindi nagsisit well with you. Again, babalik ko dun sa favorite book quote ko. We accept the love we think we deserve. 'Di ba? So, kung ano yung ina-accept Quote mo, ano lang. yung inaalaw mong klase ng love or situation, yun yung deserve mo kasi inaalaw mo siya. So, something that ay mahirap siyang i-practice, I know. Kasi Oo. ang tagal ko natutunan na mahirap talaga mag-voice out. Pero Mm. eventually, you have to really voice out what doesn't sit well with you. Sa kahit anong situation, sa work man yan, sa passion man yan, sa personal life man yan. Para nag-grow tayo as a person. Yun yung isa sa mga tips ko sa kanila, how to adult properly. Wow! Kala mo talaga properly ako nag-adult, no? So just be vocal on what you truly meant. And Mm. of course, with kindness. With kindness. Always with kindness. Para remain to be mature and professional across all. Actually, totoo. Ako naman, yung view ko naman diyan, on the instance naman na they cannot control or kumbaga parang ginawa na nila, in-exhaust na nila yung lahat. From experience naman, maghanap lang kayo ng ibang trabaho. 'Di ba? Parang hanap ng hanap. Ako kasi parang yung viewpoint ko diyan is that kung hindi ka satisfied doon sa napasukan mong trabaho, there's nothing that should be stopping you from going out. So parang as long as you try and try and try and your career allows you to do so, 'di ba? Parang edi maghanap ka ng ibang trabaho kasi at some point hangga't di ka tumitigil maghanap, makikita at makikita mo 'yan. Wow, kala mo parang Ganda. Oo, it takes action talaga. yeah, exactly. Kumbaga ako naman yung viewpoint ko is speak up, and then if you think na from speaking up wala namang nagbago, then try to find other ways or parang try to take other actions that you think would actually help you personally, 'di ba? Or professionally as well. Alam mo, dito papasok yung importance ng community, ng mentors, ng Hmm, mga kasabay mong nag-grow. Kasi true. nga, doon mo malalaman pag may narinig kang storya, pwede pala yun. Actually, No? mm. Parang, possible pala yun. Meron kasi tayong tinatawag na learned helplessness. Hmm. Paulit-ulit nang nagfe-fail yung ginagawa mo. Kasi Hmm. hindi ka nakakita ng possible solution, magiging applied mindset mo na wala na to, wala na magbabago dito. Hindi Hmm. ko na kaya to, wala na akong magagawa dito. Unless you are open with other choices, with meeting with other people, with mentoring na, mayroon palang other ways. No, it really helps to that you have your community. Kung pare-pareho mo man yan ng course, kung pare-pareho mo man yan ng profession, basta you have community that gives you other perspective, like a mentor that really guides you, and like without prejudice, hindi ka gina-judge na kasi ginawa mo yan, kasalanan mo yan. Pero yung mentor na talagang iintindihin where you're at right now, where you want to go, and how you can go from here to there. So importante talaga siya. Ako, may mga tao ako talaga na kino-consult ko from time to time pag feeling ko lost na ako. And also I read books to just see other perspective, kasi may mga talagang learnings na makuha. For example, yung binabasa ko right now, yung Anxious People. Hmm. Sobrang relatable nung lines na sinabi doon nung tao. And it makes me feel seen. Kasi Hmm. nga nung nabasa ko to, okay, lahat talaga ganito yung nararamdaman. Sabi dito sa Anxious Hmm. People ni Frederick Backman, because the terrible thing about being an adult is being forced to realize that absolutely nobody cares about us. We have to deal with everything ourselves now. Find out how the world works. So parang, shucks. Di ba? You're an adult and you are responsible to find how your world will work. Mm. Di ba? Mm. Kailangan mo siyang intindihin, kailangan mo siyang gawan ng paraan kasi it's your responsibility now. Wala nang magsasabi sa'yo na, dapat ito gawin mo, dapat ganito gawin mo, dapat ganyan. Kasi wala ngang curriculum ang buhay. Buti Hmm. sana kung may curriculum ang adulting. Lagi ko yung sinasabi, shucks, bakit kasi walang curriculum ang adulting? Mas madali kasing i-follow pag may curriculum. Kaso nga, nandito na tayo sa real world.
Pero siguro yung viewpoint lang dun sa mga mentors, if tingin mong nakahanap ka ng maayos na mentor, wag mo ring abusuhin, 'di ba? Parang kumbaga it also takes that accountability within yourself na ayan may mentor akong na-meet na tingin ko matutulungan ako. Pakinggan mo rin naman kung talagang nag-o-offer sila ng genuine advice, and at the same time ikaw din as you go through life, parang matuto ka rin naman sa mga pagkakamali mo. Kasi 'di ba, for example ako may instances na parang sige magkakamali ako ganyan. Pero at some point parang ang tagal kong matuto. So siguro yun lang din, and even doon naman sa work in general na yun nga yung parang ang tagal ko din bago nakapag-decide lumipat ng trabaho, considering yung mga situation ko dati, and then yung mga parang paulit-ulit na mga na-e-encounter ko na parang, hala, nagawa ko na 'to ng mali dati ta's mali ako ulit. So yun lang, parang ay naku, ay naku, Right. 'di ba, parang gano'n. So yun lang Oo, naman. dapat maging totoo ka din sa sarili mo. I mean, with Mm. we're not saying that you have to be hard on yourself, pero minsan talaga kailangan mong maging firm na, "Ay, tama na ito. Hmm. Masyado ka ng paulit-ulit OB or kay masyado na kayong paulit-ulit dito sa situation na 'to. Something has to change." Ganyan. Wala lang, habang nag-uusap tayo, bigla lang may question na nag-pop up sa head ko. Baka gusto mong i-discuss din. For you ba, Kate, like, what is a life well lived? Ah, Kasi pinag-uusapan natin ngayon, adulting, passion, how to survive in this economy. Bigla lang nag-pop up sa head ko. Anong ibig sabihin for me or for you na, this is a life well lived? actually yun talaga yung goal ko in life, eh. Kumbaga parang feeling ko yan yung hindi naman feeling, parang kumbaga yung a life well lived, yan yung talagang gustong-gusto kong mangyari sa buhay ko. Hindi ko alam kung dahil ba libra ako and the like, pero siguro for me, a life well lived is kung saan yung happy ka within yourself, that you have that peace. Pero at the same time, you're also allowed to go through a certain journey na continuously natututo ka, and then na-experience mo yung life in general. And at the same time, as much as you can, you have this good impression across all. Hindi mo naman sila kina-i-please, pero at least you have that certain good impression kung kaya. And definitely parang ano ba, yung favorite ko ano ko kasi kung favorite reminder to myself is just continuously moving forward and taking action. So yun, parang through continuously moving forward and taking action towards your dreams, your goals in life, and ensuring lang na happy ka within yourself, that's something na will live for me. Kasi yung pag-aasawa, bakit Nawala yung pag-aasawa. But yeah, at least that's your current, Mm, current definition of a life. mm. Ano ba Ako, sa'yo? Oo. iniisip ko kasi last time, uh, hindi ko naman laging iniisip 'to, pero Ah, feeling ko lang talaga a life well lived for me is a life measured in people I met. aw. Yun talaga, ewan ko, I think that's really my core. Oo. As in, talagang yun talaga yun. 'Pag sinabing Mm. OB, it's like group of people. It like Oh. OB is for people Hmm. to make something with other people. Parang hindi ko talaga nakikita yung sarili ko as someone alone. So Mm. feeling ko talaga my life is measured in the people I've met and the people I keep sa Hmm. life na 'to. So feeling ko gano'n ko mini-measure as long as I was able to create an impact dun sa mga Mm. life na yun. Kahit hindi naman direct 'no, kahit narinig lang nila, Mm. nabasa. Last Hmm. time may nag-message sa'kin, sobrang out of Oh, nowhere. ano sabi niya? Nag-aano din ako, nag-i-insurance din ako, ganyan. So minsan nagta-share ako insurance about books and everything. So ang dami kong ginagawa sa buhay. Hmm. So bigla akong nag-message na parang, "Hi OB, ganito ganyan. Thank you sa mga post mo, nare-remind ako sa mga ganitong bagay na importante." Tapos bigla niyang sinabi, "I am really grateful for your life." Kahit indirectly tayong nag-uusap, you really inspire me to read books more, to do adulting better. So parang, Aw. ko Ganda. so that's how I want to live my life. Feeling ko yun yung a life well lived, a life in service of other people, and a life in service of like a larger being, not only myself. Ganun ko talaga nakikita yung sarili ko. And mahirap siya kasi nakakapagod. Pero at the same Mm. time, may sense ako ng fulfillment talaga kapag feeling ko naka-contribute ako sa buhay ng ibang tao. So, yun lang, yun yung lagi kong reminder. OB, you're here sa world na 'to
to share your light, to share this information, to share your skills. And doon ko nakikita, may nabasa din akong book last time na about siya sa connection natin with other people. Na kumbaga, may mga tao daw na pag may nakita silang darkness, Mm. there's something inside them that doesn't uh be in peace until they address that darkness. They illuminate that darkness. So feeling ko parang, this is me. Para may ganun akong feeling. Bilang magbo-birthday na tayo, what do you intend to do to continue living that life well lived? Ayan. Siguro closing remarks as well. O, parang with everything that we've talked about or even in general, for you, OB, how do you intend to continue that life well lived? Wow! Nakakatuwa naman. So thank you po sa birthday wishes. Wala! Happy birthday to us bilang mga Libra. Pero yeah, what I plan to do talaga is to really take good care of myself. Yun yung unang-una kong laging sinasabi. I need to be healthy. I need to be capable and skilled for me to be able to live a life well lived in service of people, in service of a community, and just being measured with the people I came across with. So just like continue to pour my cup. Parang ganun, fill my cup so I can pour sa other people. So that's my goal. Kailangan ko maging healthy, kaya ngayon nagda-diet ako, ganyan. Kailangan ko mag-exercise. Yun yung mga active, tas nagbabasa ako ng mga libro na madami akong natututunan. So that's my plan. Like really really take care of yourself. Kasi pag nawala ka, paano ka magkakaroon ng influence sa ibang? So ikaw naman, Kate, what's your like plan? Ako, for a life well lived, siguro, just taking life as it is, as much as I can, and not being too hard on myself. At the same time, yun nga, parang taking care of myself as well, particularly my mind, 'di ba? Kasi parang minsan, as much as we want to do everything all at once, naguguluhan na tayo eh. Parang nawawala yung focus natin na dun nagkakasira-sira eh. So parang yun lang, I try to meditate as much as I can these days, and then I listen to podcast then na parang yung mga positive mindset, kasi right now I'm finding that really important na kung payapa yung utak ko, kung halimbawang maayos akong nakakapag-isip, maayos din yung mga nagiging contribution ko sa mundo or nagiging actions ko in life. And at the same time, yun nga, parang trying to be aligned across all, kung ano yung sinasabi ko, kung ano yung ginagawa ko, kung sino ako, para din kasing dun nasa-satisfy, parang dun nafu-fulfill din yung mga actions mo in life eh. So yun lang, parang actually parang very looking forward ako. Continue working on your dreams, 'di ba? Parang taking actions and moving forward talaga. Parang kung meron kang mga gustong gawin in life, as much as you can still do so, 'di ba? Go ka na diyan. Pero ayun lang, parang ensuring lang to find that right balance between those actions. Ngayon Yes. ko lang na-realize, milestone pala yung birthday mo this year. Oh my God. Welcome to the tree, the line of tree. I'm turning 30. Oh my God. Oh my God, I'm so happy for you. And excited din ako mag-30. Feeling ko another like lifetime naman yung yung kasunod nung 30. Last year ko na sa 20s this year, pag birthday ko. So nakakatuwa. Gustong-gusto ko talaga yung alignment. Na ngayon ko lang na ang laking tulong talaga sa akin na nagsusulat ulit ako, nagjo-journal ulit ako. Mm. Nagpo-post ako ng thoughts ko kasi parang mas napa-process ko siya. Pag nakasulat kasi siya, mas nare-reflect siya sa'yo. Mm. Yung mindset ko ngayon. So what can I do to like align this sa talagang gusto kong mangyari? So yun siguro isa pa yun. I'll keep doing writing, journaling, sharing my thoughts about books, sa mga binabasa ko, sa mga nangyayari sa buhay ko. In the hopes na may ma-inspire talaga in the future. And natutuwa ako sa mga ganun na nagme-message. And sa mga nakikinig sa atin sa podcast, thank you sa platform. Akala mo talaga. Thank you sa platform na to share our thoughts. And sana hindi kayo magsawa na makinig sa amin. And it's our 10th episode and it's our Libra moment. So we're so excited. Hopefully we continue to have this platform to share things.
And yeah, that's the topic for today. It's ikaw, Kate, ano ka ba bang gustong sabihin? Ganyan. Continue to find that peace within yourself. Wow, kala mo talaga gulong-gulo Jedi, ako. no? Jedi. Sobrang lakas maka Star Wars nung find peace within yourself. Diba? Tapos yun, parang kaya natin to guys. Basta maayos lang tayong nabubuhay, magiging maayos din ang buhay natin. Oh, yes. I think naniniwala ako sa ganyan eh. If you like share light, you share happiness, you share whatever you share, you receive as well. So continue to share those light to other people, and then for sure mag go back yan sa atin. True. So yeah. ano lang yan, tawag dito? Manifest niya lang ng manifest yung mga ganun. True. So once again, my name is Obi. And I am Kate. Yes. And this is the 10th episode. And once again, we are your Millennial Managers PH. Happy 10th! Happy 10th episode. Yay! Let's go for 100 episode. 3,000. 3,000! Wait, 100 nga lang yung goal ko eh. So maraming salamat. Until next episode. Bye-bye.